Kanina na madali matapos ang ating Sabbath School para matapos tayo ng alas 12. Kasi hindi ko pa naranasan na nagsermon ako umabot ng alauna, baka ngayon pa lang. Okay. Actually kanina after lesson, nilapitan ko si Sir Direct at si Ma'am na sila ang mag-message. Kasi ang instruction kasi sa amin, kapag mayroong galing sa union, galing sa SSD, sila talaga ang ipasermon. Pero sa bagay, babalik daw sila next time. Amen mga kapatid? Amen. Kasi kapag mag-sermon ako, kung mayroong mga ano namin, mga director, para hindi ako makasaula unay kakabsat, no? Kasi mayroong mga boss ba? Pero I appreciate kayo siya, sabi niya, i-diretsyo mo na lang, pastor, kung na kakabsat. Okay? So, ito yung title ng ating message mga kapatid, Be a Sweet Christian, no? Hello. Itong message ko pong ito mga kapatid ay na-message ko na ito doon sa NBSU during Bible Month celebration last January 29. Kaya malapit na rin ito pang isang taon kakabsat. No, ito yung siniremon ko doon. Sa binasa ni Elder Ariola kanina, mga kapatid, sa Job chapter 12 verse 7, talagang hiniram niya yung Bible ko mga kapatid kasi kaya't ka nang sunag Tagalog. Kunana dito'y kakabsat, tanungin ninyo ang iba't ibang hayop at turuan nyo sila. Yan na lang natin sa English. Yan. Yan. Okay. Tanungin nyo ang iba't ibang hayop at turuan nyo nila kayo ang lumalakad, lumilipad, gumagapang at ang lumalangoy sapagkat alam nila na ang Panginoon ay may gawa nitong lahat. Imagine mga kapatid, no? But ask the animals and they will teach you, or the birds of the sky and they will tell you. So itong mga nilikha ni Apo Diyos mga kapatid, kung pag-aralan natin ang kanilang mga ugali, kanilang mga katangian, magiging aral sa atin, no? Magturo sila sa atin. Amen? Mag-email kayo para hindi kayo makatulog. Kung meron sa inyong gustong matulog, matulog lang, no? At least makatulog lang man ako, no? Kasi meron din talaga yung iba na hindi talaga makatulog kahit anong tulog. Pero during gimong makatulog, di ba gano'n? Makatulog, so at least makatulog lang tayo. Kasi naalala ko yung isang pastor na mayroong lumapit daw, Pastor, salamat, nagamot ang aking sakit. Anong sakit mo, sister? Insomnia. Na nakatulog pala no, sa sermon ng pastor. Okay, so balikan natin ito, yung mga animals, no? Mga nature kakabsat, kung pag-aralan natin sila yung magturo sa atin. Tingnan nyo yan. But ask the animals and they will teach you, or the birds of the sky and they will tell you, or speak the earth and it will teach you, and let the fish in the sea inform you, which of all this does not know that the hand of the Lord has done this in his hand in the life of every creature and the breath of all mankind. Imagine mga kapatid, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan ka sa lahat. Sa oras po itong Panginoon, amin pong pag-aralan ang inyong salita na magbigay liwanag, magbigay maturuan kami, Panginoong Diyos, sa pamagitan ng mga maliliit na nilalang na nilikha mo, O Lord God, na magbigay information bawat sa amin, itinagan ni Apo Jesus. Okay? So ang title kanina, Be a Sweet Christian. Are you a sweet Christian kakabsat? Amen. Oo. Sweet ba tayo sa ating mga tahanan? Haan. Sweet ba tayo mga kapatid sa ating mga co-workers? Hindi. Sa mga nakalipas na buwan, hindi ako sweet mga kapatid. Pero ngayon, medyo sweet na. No? Hindi ko lang alam next year kung sweet pa ba rin. No? Naalala ko yung isang babae na nasa lubong sa pastor. Oh, sister, bakit buhat-buhat mo yung mga damit mo? Sabi ng isang babae, Pastor, gusto ko na doon na titira sa kapilya. Apay, kasi yung lakay ko, Pastor, kasi isang elder daw, kapag nasa kapilya, talagang sweet na sweet.
maganda yung sinasabi niya. Pero kapag nandun kami sa bahay, talagang magalitin, pastor. Kaya sa kapilya na lang ako titira. Amen? Baka next year kakabsat, marami nang titira dito sa kapilya, no? Sapay kumasaan. Okay? So ato mga kapatid, so muna na punto, be a hard worker, kakabsat. So yung pag-aralan natin about yung mga honeybees, no? Mga honeybee, mga kapatid. Be a hard worker. Alam niyo mga kapatid, ang honeybee, sabi dito, busy as bee, no? To make just 1 tablespoon of honey, a bee has visit 4,000 flowers daily. Grabe ka busy mga kapatid. Para lang siya makaurnong na kunti lang. 0.050 of honey. Kailangan niya mag-visit more than 3 million flowers and travel equivalent of 3 times around the world. So ganun sila ka-busy mga kapatid, no? Yung mga honey bees. Tatlo lang makaurnong ng honey. Una na dito, 3 John 1 verse 8. Sa Tagalog, nararapat nga nating tanggapin mabuti ang mga gayon upang tayo maging kasama sa paggawa ng katotohanan. We ought therefore to show hospitality such men so that we may work together for the truth. No? So maganda mga kapatid, bilang isang Kristiyano na tayo ay gagawa, mga kapatid, na tayo ay magkaisa, gumawa na may kabudayan. Amen? Upang magiging ang baligi iti trabaho kini Apo Diyos. So ito yung mga mga kapatid, meron yung tinatawag na worker, queen, drone. No, ito yung queen, ito yung taga-anak, no? Worker, ito yung taga-trabaho kakabsat. Okay. Kunaga dito, 1 Corinthians 12 verse 7, datapwat bawat isa sa atin ay ibinibigay ang pagpapahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. The Spirit has given us, each of us, a special way of serving others. So, bawat isa sa atin mga kapatid, binigyan ng Panginoong Diyos ng kakayanan or talent upang mag-serve sa ating kapwa-tao. Amen? So, itong mga natin mga kapatid, hindi lang para sa atin, kung hindi para din sa ating kapwa. So, itong mga mga kapatid, talagang nagsusumikap sila para po mapakain nila ang kanilang queen upang maprotektaran mga kapatid. So, sila ay naglingkod bawat isa. So, pangalawang punto, be respectful. No? Kailangan natin mag-respect sa bawat isa. Kunaga nito'y, honeybees are very loyal to their queen. No? So, loyal sila sa kanilang queen mga kapatid. Her main job is to lay eggs so the colony will grow. Everyone else really works to feed the larva and protect the queen. So hindi basta-basta mga kapatid ang kanilang trabaho upang maprotektaran ang kanilang queen, mga kapatid, upang mapakain yung mga eggs na bagong naipanganak, mga kapatid. So ganoon katindi ang mga BCB or workers day kakabsa. In addition mga kapatid, kunana dito, it is not very good for God's worker to be respectful or critical to their leaders. Diba? Sa church natin, meron tayong mga leaders. Diba? So, hindi maganda mga kapatid na hindi natin sundin ang ating mga leaders. Kailangan tayo mag-respect. Ganon din yung mga bees, no? Sila ay nag-respect sa kanilang mga queen, sa kanilang mga king. At kung na dito mga kapatid, if you are making their life difficult, it's harder for them to do their jobs, which include protecting, sheltering, and feeding you. So, kung hindi tayo marunong sumunod, kung inaaway natin ang ating mga leaders sa church, mga kapatid, mahirapan sila na tayo ay mapakain, tayo ay maprotektaran. So, kasjay mga kapatid, ang mga honeybees, talaga sila ay nagtulungan upang mapatibay ang bawat isa sa kanila. Naalala nyo mga kapatid yung istorya nila Moises, yung nandun sila sa wilderness, no? Yung meron silang mga kalaban. Kapag itaas ni Moises ang kanyang kamay, ano yon?
patuloy ang labanan, lumalakas na. Kapag ma-down, talagang humihina ang kanyang mga nasasakupan. Posible na manalo ang kanilang mga kalaban. So ang kanyang kaibigan, sabi dito, remember that when Moses' friends helped him up his arms during the battle, the whole nation gained victory. So ang kanyang kaibigan talagang tinutulungan talaga si Moises na maitaas ang kanyang kamay. So ano ang resulta, kakabsat? Nanalo si Iman? Hindi. Nanalo. Sino yung nagsabi na natalo, taas ang kamay? Wala. So nanalo sila Moises. Gastay kakabsat, ititrabaho dito yung kapilya. Kung lahat tayo magtulong-tulungan, mga kapatid, tayo ay panalo. Amen? Amen. Kaya hindi ko akalain kakabsat yung last care group natin. Nakabaptize tayo ng 20 souls. Amen? Amen. Talagang wala namang klarong walang klarong class A. Sa madaling salita, walang klaro na rin ito baptize ba? Pero yung tayo ay nagtulong-tulungan sa groundwork, panalangin mga kapatid, busy ang iba, nag-visitation, ang iba naman busy sa pag-support sa gawain, ay nagiging successful ang ating trabaho. Praise the Lord, kapsat. So alam natin na sa buong mission, tayo pa rin ang top sa baptism, mga kapatid, sa buong mission. At sabay ko ba, na 2025, yung 100 plus souls na naawis natin, hindi magiging 100 plus na backslider din. Kailangan tayo magtulungan, no? Sa gawain ng ating Panginoon. Okay. So ano pa ang meron sa honey, mga kapatid? Honeybees, be optimistic. Meron silang positive, mga kapatid, na kanilang iniisip. Positive mind, no? Hindi nila hinayaan na sila ay mag-negative. Kasi kung ano yung iniisip natin, yun din ang magiging outcome. Di ba? Yung sinasabi natin, hindi natin kaya, talagang hindi talaga natin kaya. Pero kung isipin natin na kaya natin, talagang kakayanin natin gagayin kin katapsan. So kastoy mga kapatid, no? Be share optimism. So yun ang mga honeybees, mga kapatid. Optimism manifest by living as sugar from their bodies. Kasi ang honey, mga kapatid, punta sila doon sa ibang lugar. Pagkatapos kukuha sila ng sugar, tapos ikarga nila sa kanilang katawan, maglipad sila ng malayo, mga kapatid. Tatlo, makaurnong lang na honey, no? Pag-isahin nila, ganon sila kaganda. At ang sunod, be humble. So ang mga honeybees sila ay humble. So kasi tayo kung mga kapatid ng mga Kristiyano, tayo ay humble na mga Christian. Kung tanungin yung mga kaaruba natin, anong masabi mo sa mga Adventist na kaaruba? Sabi nila, ay sila yung mga humble na mga tao. Amen? Hindi lang makilala nila tayo na anong masabi nyo sa mga Adventist? Sabihin nila na mga Adventist na yan, sila yung hindi kumakain ng baboy. Diyan kasi tayo nakilala. Yan ang mga Adventist na yan, sila yung nagigimong every Sabat. So sabay ko mga kapatid, hindi lang ganun. Kung hindi, makilala tayo ng mga humble na mga tao. Ano yung humble, hindi Ilocano? Matakumbaba. At hindi lang matulungin kagayin kay kakapsa. So ang honey, sila ay humble mga kapatid. Kunana dito ay humble base to bumble base. Sa 1 Peter 5 verse 6, kunana dito ay be humble in the presence of God's mighty power and will honor you when the times comes. Okay, di ba? So tayo ay magpakumbaba lamang mga kapatid sa makapangyarihang kamay ng ating Panginoon at tayo'y kanyang itataas. May mga tao na talagang sobrang matapang, may mga tao na sobrang boastful, may mga tao na parang gusto natin sila gantihan. Pero tayo mga kapatid ay manatiling humble lamang. Talunin ang masama sa mabubuting pamamaraan. Amen po ba mga kapatid? Yes, guys. Okay. So meron yung tinatawag mga kapatid, amazing facts aerodynamics. Actually mga kapatid, yung mga scientists, pinag-aralan nila itong bumblebees. Itong bumblebees mga kapatid,
malaki ang kanyang katawan. Nakakita na ba kayo ng bumblebees? Hindi pa. Malaki ang kanyang katawan, maliit ang kanyang pakpak. Karamihan yan, nakikita ko sa mga sa mga kalabaw ba? Nakita nyo ba yan? Oo. Tapos, pinag-aralan nila, hindi talaga siya makalipad kasi maliit ang kanyang pakpak. Pero mga kapatid, sabi dito, the bumblebees, kunana dito, shouldn't be able to fly, but the bumblebee doesn't know it. So it goes on flying anyway. Oo, hindi talaga siya makalipad. Hindi alam ng bumblebees na hindi siya makalipad. Pero talagang nag-try lang talaga siya na lumipad kakabsat hanggang siya ay makalipad. Di ba mga kapatid? Positive siya sa kanyang iniisip na siya ay makalipad. No, kasi mo titin panagbiag tayo. May mga time na parang hindi natin alam kung paano masolusyonan ang mga problema. Mga kapatid, pero tayo ay nanatili na nanampalataya sa Panginoong Diyos, hindi natin inaakala na nasolusyonan na pala ang ating mga problema. Amen? Amen. Bakit mahina ang amen nyo? Amen. God, no? Actually mga kapatid, maraming mga prayers ako na sinumbatan ng ating Panginoon, no? Kagaya noon na sabi ko, Lord, sana may magbigay ng motor sa akin. Kasi luma talaga yung motor ko. Kasi ang iba, binibigyan ng motor. 4 weeks, binibigyan. Sabi ko, talagang matagal kami noon ni Janjan na-assign sa Ilocos, galing sa Bilansi, kasama kami ni Mang Miriam. Buti na lang si Janjan, maliit na bata, binubuhat ko yan. Kasi kung malaki siya, hindi ko mabuhat. Binubuhat, lakad. So mga 2017, may tumawag sa akin, sila Pastor Moses ba yung nandito. Nag-meeting sila sa mission kung sino ang bigyan ng motor. Tama-tama na ako ang binigyan. Okay? So yung uso na rin yung mga cellphone noon, natouch rin, sabi ko, Lord, sana may magbigay ng cellphone. Nilong nagbigay. And then yung nasira yung laptop ko, yung uso yung COVID noon, nag-live kami. Sabi ko, Lord, sana may magbigay ng laptop. Totoo may nagbigay. Yung namatay yung message ko, sana Lord, may magbigay ng message. At paiso mga kapatid, talagang malapit na matupad. Amen? Kasi lang, hindi pa nagbiyag, no? Okay, tuloy natin, huwag niyong alalahanin niyo, ha? First Peter 1 verse 16, kunana dito, I am the holy God, and you must be holy too, no? So, ang Panginoon ay isang banal na Diyos. Kailangan tayo ay magiging banal, mga kapatid, no? Magiging holy. Pero yung perfection, hindi natin kaya yon, mga kapatid, kung walang tulong sa ating Panginoon. Be sure and serve. So ang mga honeybees, mga kapatid, kunana dito, honeybees will fly as far as 13 kilometers. Imagine, to search the nectar, and whenever they find what they are looking for, no matter where they find it, they will turn the right around and make a beeline back to their hive. Imagine mga kapatid, magbiyahe sila ng 13 kilometers para lang maghanap ng mga asukal, yung mga honey. Ano yung honey sa Ilocano? Sinirich ko yan mga kapatid, yung mga 13 kilometers, mga Almaguer yata, Ingana, kaya pa. Ganon kalayo, no, ang kanilang nililipad. After sila makahanap, babalik sila at magpurma sila ng malaking bubuyog. Para kung meron yung mga ibon na gusto silang kainin, hindi sila makain kakabsat kasi sila ay malaki tingnan. Ganon din yung mga isda sa dagat. Ano yung mga maliliit na isda sa dagat? Yung mga dilis. No, yung mga dilis pala, magpurma sila ng malaking isda. Para kung meron yung mga pating na gusto kakain sa kanila, matakot kasi sila ay malalaki. Di ba? Kasi kung hindi matatalino ang dilis, naubos na lang na sana sila, no? Kinain. Kung matalino sila kakabsan. So kasjay, no? Ang mga honey. Oh, ito pa. Did you know that the most honeybees spend almost of their time feeding other bees rather than themselves? Imagine,
upang mapakain lang nila ang kanilang mga kapwa, yung mga bagong anak. Halos hindi na nila mapakaon ang kanilang sarili. Kaya tinatawag sila mga kapatid na this is why scientists call this social insects, no? Ganon. So tayong mga Kristiyano, kasi mga kapatid, kailangan din tayong mag-sacrifice. So ang sunod na punto, be sacrificial. Okay. So amazing fact mga kapatid, kung nana dito, bees don't want to sting anyone. Hindi nila pwede kagatin o i-sting ang kanilang kasama o tayong mga tao. Bakit mga kapatid, kung nana dito, it is their very last resort. Because when a honeybee stings someone, the honeybee will die soon. Ganon. Hindi nila pwede kagatin ang kanilang kasama. Hindi nila pwede i-sting ang kanilang kasama. Kasday kung mga kakabsat na tayo natatao, no? Na hindi sana natin kagatin ang ating kapwa. Amen? Amen. Hindi sana natin imaritis ang ating kapwa. Amen? Amen. Kasi kung imaritis natin, huling hininga na natin yun. Kasday kung mga kapatid, no? Ang mangyari sa atin. So ganun ang mga honeybees, talagang sobrang bait nila gagayin din kakabsat. At ang sunod, be born again. Malapit na tayo matapos. Ang iba, agaw hininga na. Nagsuya-suya. Did you know that in order for a bee to fly, it must be born twice? No? Para sila makalipad, kailangan silang maipanganak muli. Okay, ito yung sample mga kapatid. No? Yan. So kapag maipanganak sila, dyan muna sila. Hanggang tagal-tagal, pinapakain sila mga kapatid. Hanggang tagal-tagal, magkaroon sila ng pakpak. Bilisan na lang natin, lumaki ng honeybee. Kompleto na, siya ay lumipad na. So kasi mga kapatid, tayong mga tao, no? Kailangan tayo magiging born again, maipanganak muli. So sa mga bagong baptized, congratulations, no? Kayo ay naipanganak muli sa tubig at espiritu. At kayo ay patuloy magsampa, maglingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord! Okay. So, sabi dito, 3 John verse 3, you must be born from above before you can see the kingdom of God. Yung tinatawag mga kapatid, born again, yung tinatawag na inward change, no? Pagbabago mula sa loob. Hindi lang yung panglabas, mga kapatid, na tayo ay nabago kung hindi sa loob. 2 Corinthians 5 verse 17, anyone who belongs to Christ is a new person. The past is forgotten and everything is new. So tayo ay, kung nandun tayo kay Kristo, tayo ay bagong nilalang. At yung mga dating bagay ay nawala na. So tayo mga kapatid ay papasok na sa 2025. Kung ano man yung mga nakaraan natin 2024, kalimutan na natin mga kapatid. Tayo ay magbagong buhay na. Amen? Meron akong vlog na napanood kagabi mga alauna ng Parbangon. Sabi doon, kailangan tayo, hindi tayo magiging manatiling priso sa mga nakaraan. Kailangan natin iwanan natin yung mga nakaraan at tayo ay magbago. Ano ba yun? Tayo ay papasok sa bagong buhay mga kapatid. Kasi kung palagi natin iniisip yung mga nakaraan, hindi tayo makatakas kakabsat. Palagi tayong manilibukan. Amen mga kapatid? Okay. So, amazing fact about the honey mga kapatid. Kung nana dito, their brains are about 20 times less massive compared to human brains. So, maliit lang talaga ang kanilang utak mga kapatid, no? Imagine 20,000 times. The honeybee brain has an oval shape and it's about the size of sesame seeds. Parang ano lang, liya. Ganon kaliit ang kanilang utak. Pero ano mga kapatid, kung nana dito, yet, despite their small size brain, bees have a very complex society. They are not selfish, hindi sila madamot, they communicate with each other, no? Communicate sila. Parang sa atin ba, kung mayroon tayong program, nagko-communicate tayo, di ba? They design and build one of the strongest home on the planet
yung tinatawag the honeycomb. Not only that, they work hard and serve each other diligently. Wala nang pinakamatibay na bahay na kapatid dito sa libutan, sabi dito, kung hindi bahay ng honeybee. Ilang lindol na ang nakalipas. Meron ba kayong narinig na honeybee na bahay na sira? Wala pa, no? Wala pa, di ba? Yung auntie namin doon sa Uyaw, sa Bilanse, nakakita siya ng honeybee. Sinunog niya, mga kapatid, ang bahay. Anong nangyari sa honeybee? Hindi nasunog. Ganon katibay, mga kapatid, ang kanilang bahay. Anong kalaki ang kanilang utak? Parang sesame seeds lang. Pero nakagawa sila ng matibay at magandang tahanan. Amen? Amen. How much more tayo ng mga tao? Mas malaki ang ating mga utak. Di ba? Mas malaki ang ating mga utak. Ano kaya ang ating nagawa? Gagayin kayo kakapsa. Okay. So itong sermon ko ngayon, mga kapatid, hindi maapektahan ang pastor sa posisyon ng ngayong hapon. Okay. Tunahan na nito, be an amazing so you are. Be a sweet Christian. Be respectful. Be hard worker. Be optimistic. Be humble. Be sure and serve. Be sacrificial. Be born again. Sabay ko ba ni Apo Diyos ang bendisyon tunggal may sa karami. Amen, mga kapatid? So ngayon ay pupunta tayo sa foot wash.